Wala kang silbi sa pamilyang ito, Danica. 5 taon ka ng asawa ng anak ko at wala ka pa ring naiambag kundi kahihiyan. Nanginginig ang mga kamay ni Danica habang hawak niya ang tray ng tsaa. Nakatayo siya sa harap ng pintuan ng silid ni Doña Estrella. Nakayuko ang ulo habang siniship-ship ang bawat salitang puno ng lason. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang mga salitang yon. Nuit sa bawat pagkakataon, parang may kutsilang bumabalot sa dibdib niya. "Pasensya na po, Doña Estrella," mahinang sabi ni Danica habang inilalapag ang tray sa maliit na mesa. "Inihanda ko po ang tsaa ninyo, gamit ang mga dahon ng chamomile na in-order ko pa mula sa Baguio." Napangiwi ang matandang babae, ang mga matay puno ng pagkasuklam habang tinititigan ang manugang. "Akala mo ba makakautos ka sa akin ng ganyan? Ako ang nagpalaki kay Leandro, hindi ikaw. At tingnan mo ang sarili mo. Nakapambahay ka lang, walang ayos, walang tindig. Hindi ka bagay sa pamilyang De Vera." Tumikhim si Danica, pinipigilan ang mga luhang nais ng tumulo. 5 taon na siyang nakikinig sa mga ganitong salita. 5 taon na niyang tiniis ang lahat ng ito. Para kay Leandro. Ang lalaking minahal niya mula pa noong sila'y magkakilala sa kolehiyo. Ang lalaking nakita niyang nangangarap na umangat sa buhay at ginamit niya ang lahat ng koneksyon ng kanyang pamilya, ng lihim, upang makamit ni Leandro ang kanyang mga pangarap. "Pasensya na po," ulit ni Danica. Ang boses ay halos bulong na. "Gagawin ko po ang lahat para maging karapat-dapat sa inyong pamilya." "Hindi mo kayang gawin yan," tugon ni Doña Estrella, ang mga matay ng liliit. "Alam mo ba kung ano ang pinag-uusapan ng mga kaibigan ko sa country club? Ang anak nilang si Leandro, na may napakagandang kinabukasan, ay nag-asawa ng isang hamak na empleyada. Wala kang dalang pangalan, wala kang dalang yaman. Puro ka lang pagmamahal, at sa totoong mundo, hindi sapat yon." Umiling ang matanda at itinabi ang tray ng tsaa. "Umalis ka na! Ayaf kong makita ang mukha mo ngayon. May mahalagang event si Leandro mamayang gabi at kailangan kong siguraduhing hindi ka makakahadlang." Tumango si Danica at tahimik na lumabas ng silid. Habang naglalakad siya sa mahabang hallway ng mansyon, naramdaman niya ang bigat ng bawat hakbang. Ang bahay na ito, ang bahay na tinirhan niya sa loob ng 5 taon, ay hindi kailanman naging tahanan para sa kanya. Pakiramdam niya, isa lang siyang bisita na nag-o-overstay sa kanyang welcome. Ngunit may dahilan siya kung bakit siya nananatili. May dahilan kung bakit niya tinitiis ang lahat ng ito. Pagdating niya sa kanilang silid, kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ang isang mensahe mula kay Mr. Ramirez, ang dating assistant ni Don Severino. "Ma'am Danica, nakaayos na po ang lahat. Bukas po ay i-anunsyo ng Board of Directors ang appointment ni Mr. Leandro De Vera bilang bagong CEO ng De Vera Holdings. Salamat po sa inyong tulong at sa mga koneksyon ninyo." Napang-iti si Danica, kahit may bahid ng lungkot ang kanyang mga mata. Ito na ang pinakamalaking tagumpay ni Leandro. Matapos ang 5 taon ng pagsusumikap, sa wakas ay makakamit na ng asawa niya ang posisyon na kanyang pinapangarap. Ang posisyon na kanyang tinulungang makamit nang hindi nalalaman ni Leandro. "Para sa iyo, Leandro," bulong niya sa sarili habang pinupunasan ng mga luha. "Lahat ng ito para sa iyo." Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng mansyon at ang pamilyar na yabag ng mga paa ni Leandro. Mabilis niyang itinago ang cellphone at inayos ang kanyang sarili. Nang pumasok si Leandro sa silid, nakangiti na siya, kahit ang puso niya ay puno ng kaba. "Hi, love," bati ni Danica, lumapit upang yakapin ang asawa. "Kumusta ang araw mo?" Malamig ang naging tugon ni Leandro. "Pagod ako, Danica. Huwag mo muna akong istorbohin." Napatigil si Danica sa kanyang paglapit. Ang mga braso hinanlamig sa ere. "Gusto mo bang maghanda ako ng hapunan mo? O gusto mo munang magpahinga?" "Sinabi ko nang huwag mo akong istorbohin," matalim na sabi ni Leandro habang inaalis ang kanyang coat. "May event ako mamayang gabi. Kailangan kong maghanda." Oo, sinabi sa akin ni Doña Estrella," mahinang sabi ni Danica. "Anong klaseng event pa yon?" "Hindi mo kailangang malaman," tugon ni Leandro
Hindi man lang tumitingin sa kanya. Sapat na malaman mo ngayong event ako. May kung anong kirot sa dibdib ni Danica. Dati ganito ang mga gabi nila. Nagkukwentuhan, nagtatawanan, nagpaplano ng kanilang kinabukasan. Ngunit ngayon, tila isang estranjero na ang kanyang asawa. Ang mga mata ni Leandro ay hindi na tumitingin sa kanya ng may pagmamahal, kundi may pagkainis at pagod na. Leandro, tawag ni Danica, sinubok ang abutin ang kamay ng asawa. Miss na kita. 5 araw ka nang hindi umuuwi ng maaga, may trabaho ako, Danica. Putol ni Leandro. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi lahat ng tao ay may luho na umupo lang sa bahay at maghintay. Nanlaki ang mga mata ni Danica. Hindi naman sa ganon. Gusto ko lang namang makasama ka. 5 taon na tayong kasal at ano? Humarap sa kanya si Leandro, ang mga matay malamig. Ano bang gusto mong sabihin? Na hindi kita nabibigyan ng oras? Na hindi na kita mahal? Hindi ko sinasabi yan. Kung may reklamo ka, sabihin mo ng direkta. Patuloy ni Leandro. Wala akong panahon para sa mga pasaring mo. Marami akong iniisip. Mas mahahalagang bagay kaysa sa mga sentimental na drama mo. Naramdaman ni Danica ang pagtibok ng kanyang puso na parang sasabog. Ito ang lalaking minahal niya ng buong puso. Ang lalaking kanyang sinuportahan sa lahat ng paraan. Mula sa pagbabayad ng kanyang tesyon noong kolehiyo hanggang sa paggamit ng kanyang pamilya upang makuha ang unang trabaho ni Leandro, hanggang sa pag-aayos ng mga koneksyon upang maipromote siya. At ngayon, tinitignan siya ng lalaking yon na parang isang pabigat. Pasensya na, bulong ni Danica, pinipigilan ang mga luhang nais ng umagos. Hindi ko sinasadya, ipapapaalam na lang kita sa event mo. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng silid, bago pa man makita ni Leandro ang mga luhang tumutulo sa kanyang mga pisingi. Naglakad siya papunta sa hardin, kung saan siya madalas magtago tuwing masyadong mabigat ang lahat. Umupo siya sa lumang kahoy na bench sa ilalim ng puno ng acacia, ang lugar na naging kanlungan niya sa loob ng 5 taon. Dito siya umiiyak tuwing masyadong masakit ang mga salita ni Doña Estrella. Dito siya nagdarasal tuwing nagdududa siya kung tama ba ang kanyang ginagawa. Bakit pa ako nananatili? Bulong niya sa sarili. Bakit pa ako natitiis? Ngunit alam niya ang sagot. Mahal niya si Leandro. Mahal niya ang lalaking nakilala niya noong kolehiyo. Ang lalaking puno ng pangarap. Ang lalaking nangakong mamahalin siya habang buhay. Naniniwala siya na, sa kabila ng lahat ng pagbabago, nasa loob pa rin ni Leandro ang lalaking yon. At higit sa lahat, gusto niyang malaman kung mahal ba siya ni Leandro ng totoo. Hindi dahil sa kanyang kayamanan, hindi dahil sa kanyang koneksyon, kundi dahil sa kung sino siya. Yon ang dahilan kung bakit itinago niya ang kanyang tunay na pagkatao. Yon ang dahilan kung bakit nagpanggap siyang isang ordinaryong empleyat na umibig sa isang ordinaryong lalaki. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang lamig sa mga mata ni Leandro, unti-unting nababawasan ang kanyang paniniwala. Nang gabing iyon, naganda si Danica ng hapunan para sa sarili. Isang simpleng sinigang na kanyang niluto, ang paboritong ulam ni Leandro. Umupo siya sa mahabang mesa ng mansyon, nag-iisa, habang ang mga ilaw ay dim at ang mga anino ay sumasayaw sa mga dingding. Kumain siya ng tahimik, ang mga alaala ng nakaraan ay bumabalik sa kanyang isipan. Nung sila'y magkasintahan pa, si Leandro ang madalas magluto para sa kanya. Tawanan sila sa maliit na apartment niya, nagpaplano ng kanilang hinaharap. Balang araw, Danica, sabi ni Leandro noon, ang mga matay kumikinang sa pangarap. Balang araw aon ako sa kahirapan. Bibigyan kita ng magandang buhay, bahay, kotse, lahat ng gusto mo. Hindi ko kailangan ng mga yan, tugon ni Danica na kaniti. Kailangan ko lang ikaw. Napangiti si Danica sa alaala, ngunit ang ngiti ay mabilis na napalitan ng lungkot. Tiningnan niya ang kanyang cellphone, umaasang may mensahe mula kay Leandro. Wala. Nang malapit na siyang matulog, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Mabilis niyang kinuha ito, umaasang si Leandro yon. Ngunit ang nakita niya ay isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Hi Leandro, miss you na agad. Kita-kits mamaya? Nanlamig ang buong katawan ni Danica. Tinitigan niya ang mensahe ng paulit-ulit. Ang mga salita ay parang saksak sa kanyang puso.
Sino ang nagpadala nito? Bakit may nagpapadala ng ganitong mensahe sa phone ng asawa niya? At pagkatapos, nakita niya ang pangalan sa itaas ng mensahe. Kiara Salonga. Bumuhos ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya umiyak ng malakas. Umupo siya sa gilid ng kama, hawak ang cellphone na nanginginig, habang ang mundo sa paligid niya ay tila gumuguho. Leandro? Bulong niya. Ang boses ay puno ng sakit. Ano na bang nangyari sa atin? Ngunit walang sumagot. Tanging ang katahimikan ng mansyon at ang malamig na liwanag ng buwan ang kasama niya sa gabing yon. At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Danica na ang kanyang pananahimik ay hindi na isang sakripisyo, kundi isang pagkakamali. Ang umaga noon ay tila kumalma, ngunit ang katahimikan ay may kakaibang bigat, parang may darating na magbabago sa lahat. Nakaupo si Danica sa hapagkainan, ang mga mata ay nakatitig sa baso ng tubig na hindi pa man lang nagagalaw. Hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan ang mensahe mula kay Kiara. Ang bawat salita ay parang tinik na bumaon sa kanyang dibdib. Narinig niya ang pagbukas ng pintuan ng mansyon. Mga yabag na papalapit, may halong tawanan, pamilyar ang isa, at ang isa ay boses ng babae na tila kilala niya mula sa litratong nakita niya sa cellphone ng asawa. Danica, nandito na kami! Sabi ni Leandro. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Lumingon si Danica, at doon sa harap niya, nakita niya si Leandro na may kasamang isang babae. Maganda, elegante, nakangiti. Nakahawak ito sa braso ng kanyang asawa na parang siya ang may-ari nito. Danica, pagpapakilala ni Leandro. Ito si Kiara Salonga, ang aking bagong pag-ibig. Tila tumigil ang mundo ni Danica. Ang mga salitang iyon ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ngunit hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Tiningnan niya si Kiara na nakangiti sa kanya na parang may tagumpay, at si Leandro na ang mga mata ay walang kahit anumang pagsisisi. Leandro, anong ibig mo sabihin? Narinig ni Danica ang sariling boses, mahina at nanginginig. 5 taon tayong kasal. Hindi mo man lang ba ako kayang kausapin ng maayos? Tama na ang grama, Danica. Sagot ni Leandro, ang boses ay naiinip. Alam mo naman sa sarili mo na hindi na tayo dapat magkasama? Matagal ko nang gustong tapusin ito. Matagal? Ulit ni Danica, ang sakit ay nararamdaman sa bawat pantig. Simula kailan? Simula nang maging CEO ka? Simula nang makuha mo ang lahat ng gusto mo, na walang ibang tumulong sa'yo kundi ako? Hindi sumagot si Leandro. Sa halip, inilapag niya sa mesa ang isang sobre. Dahan-dahang kinuha ni Danica ito, ang mga kamay ay nanginginig. Binuksan niya ito at nakita ang mga papeles, ang diborsyo. Pirmahan mo na lang, malamig na sabi ni Leandro. Pagkatapos nito, pakakasalan ko si Kiara. Wala ka ng dahilan para manatili pa dito. Leandro, huwag mong gawin ito. Pagsusuma mo ni Danica, ang boses ay basag. Alam ko may mga pagkukulang ako, pero mahal kita. 5 taon akong nagtiis. 5 taon kong tiniis ang lahat. Ang panlalait ng nanay mo, ang pagiging malamig mo, dahil mahal kita. Hindi mo ba nakikita yon? Tama na, Danica. Putong ni Leandro, ang boses ay matigas. Huwag mo nang gawing mas mahirap ang lahat. Pirmahan man na lang. Biglang bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok si Doña Estrella, ang mukha ay may niting hindi maikukubli. Nang makita si Kiara, agad itong lumapit at niyakap ito na parang matagal ng kakilala. Kiara, anak, nandito ka na pala? Masayang bate ng matandang babae. Akala ko ba ay sasabihin mo sa akin kung darating ka? Sana ay nakapagganda ako ng maayos na pagkain para sa'yo. Sorry po, Doña Estrella. Nakangiting sagot ni Kiara. Ang boses ay matamis at magalang. Hindi ko po kasi alam kung anong magiging reaksyon ng iba. Ayoko pong magdulot ng gulo. Gulo? Wala kang dapat ipag-alala, anak? Sabi ni Doña Estrella. Ang mga mata ay nanghahamak na tumingin kay Danica.
Ang mga taong walang pinag-aralan at walang kayamanan ang siya sangang dapat mahiya. Ika, Kiara, ay karapat-dapat sa anak ko. Hindi katulad ng iba na nakikisawsaw lang sa pamilyang ito. Naramdaman ni Danica ang pagpintig ng kanyang puso. Ang mga salita ni Doña Estrella ay parang kutsilyo na paulit-ulit na bumabalot sa kanyang dibdib. Ngunit hindi siya sumagot. Hindi siya makapagsalita. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagtitiis ay tila bumuhos sa kanyang katawan. Nanay, tama na, sabi ni Leandro. Ngunit hindi ito tunog ng pagtatanggol, kundi ng pagkainip. Huwag mo nang palakihin pa ang bagay na ito. Tapos na ang lahat. Oo nga, tama na. Sang-ayon ni Kiara. Ang boses ay puno ng pagkukunyaring awa. Naintindihan ko naman ang nararamdaman ni Danica. Mahirap talaga kapag hindi ka sanay sa ganitong klaseng buhay. Pero sabi nga nila, ang pag-ibig ay hindi pinipilit. Tiningnan ni Danica si Kiara. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na mukha ng babaeng ito. Ang pagkukunyari, ang pagmamataas, ang kasamaan na nakatago sa likod ng matamis na ngiti. At sa sandali ngayon, may nagbago sa kanya. Kiara, mahinahong sabi ni Danica, ang boses ay tila kalmado kahit na ang loob ay nagkakagulo. Hindi mo kailangang magpanggap na naaawa sa akin. Hindi mo kailangang ipakita sa akin na mas magaling ka. Dahil alam kong hindi ako nagulang. Hindi ako nagulang bilang asawa, bilang manugang, bilang tao. Ang pagkukulang ay nasa inyo. Sa inyong dalawa ni Leandro. Nagulat si Leandro sa mga salitang yon. Sa unang pagkakataon, may nakita siyang kakaiba sa mga mata ng kanyang asawa. Hindi ito ang mahinang Danica na kanyang kilala. May apoy, may determinasyon. Danica, huwag kang magsalita ng ganyan, sabi ni Leandro. Ang boses ay may bahid ng pagkabahala. Huwag mong gawing mahirap ang lahat. Mahirap? Natawa si Danica. Ngunit walang saya sa kanyang mata. Leandro, ikaw ang nagpapahirap sa lahat. Ikaw ang pumili ng landas na ito. Hindi ako. Ngunit kung ito ang gusto mo, kung ito ang magpapasaya sa'yo, sige, pipirmahan ko. Kinuha ni Danica ang panulat. Ang kanyang kamay ay nanginginig, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na kanyang isinusulat ay parang pagbabaon ng sarili niyang puso. 5 taon. 5 taon ng pag-asa, ng pagtitiis, ng pagmamahal na hindi nasuklian. Danica, sandali. Biglang sabi ni Leandro, ang boses ay may kakaibang tono, parang may pag-aalinlangan. Ngunit nang lumingon si Danica, ang mukha nito ay muling naging malamig. Wala. Sige, ipagpatuloy mo na lang. Ngunit bago pa man mailapat ni Danica ang kanyang pirma sa papel, may narinig silang ingay mula sa labas. Ang tunog ng mga sasakyan na dumarating, marami, na parang isang buong convoy ang humihinto sa harap ng mansyon. May mga boses, mga utos, mga pintuan na bumubukas at sumasara. Ano yun? Nagtatakang tanong ni Doña Estrella, ang mga mata ay nakatingin sa bintana. Sino ang mga yon? Wala naman tayong inaasahang bisita? Lumapit si Leandro sa bintana. Ang kanyang mga mata ay lumawak nang makita ang mga sasakyan, mga mamahaling sasakyan, maitim na SUV, na may mga taong nakapaligid na tila mga bodyguard. Sa gitna ng lahat, may isang matandang lalaki at isang matandang babae na papalapit sa pintuan ng mansyon. Sino sila? Tanong ni Kiara. Ang boses ay may halong pagtataka at pagkabahala. Ngunit hindi sumagot si Leandro. Nakatingin siya kay Danica na ang mukha ay kalmado, na ang mga mata ay tila may kakaibang liwanag. Parang may alam ito na hindi niya alam. Danica, sabi ni Leandro, ang boses ay may bahid ng pagdududa. Sino ang mga tao niyan? Hindi sumagot si Danica. Sa halip, dahan-dahang inilapag niya ang panulat sa mesa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pintuan na tila hinihintay ang pagbukas nito. At sa unang pagkakataon, may ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ito ngiti ng saya, kundi ng isang taong alam na ang lahat ay magbabago. Sagutin mo ako, Danica, ulit ni Leandro. Ang boses ay mas matigas na. Sino ang mga taong yan? Ngunit sa halip na sumagot, tumayo si Danica. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang damit, tumingin sa kanyang asawa, sa kanyang biyenan at kay Kiara.
ang 3 taong nagbababa sa kanya sa loob ng 5 taon. At sa sandaling iyon, may kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Malalaman mo rin, Leandro. Mahinong sabi ni Danica, ang boses ay puno ng katiyakan. Malalaman mo rin kung sino talaga ako. Sumilay ang mga ilaw ng mga mamahaling sasakyan sa harap ng mansyon, sunod-sunod na pumapasok sa malapad na bakal na gate na tila mga higanteng alitaptap sa dilim ng gabi. Ang ugong ng mga makina ay pumuno sa katahimikan, at sa loob ng ilang segundo, 6 na itim na sasakyan ang huminto sa circular driveway. Bawat isa ay may tatak ng yaman at kapangyarihan na hindi maikakaila. Naramdaman ni Danica ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, ngunit hindi ito dahil sa takot. Sa unang pagkakataon sa 5 taon, naramdaman niya ang bigat na unti-unting lumuluwag sa kanyang dibdib. Nilinggo niya ang 3 taong nakatayo sa harap niya, si Leandro na namumutla, si Doña Estrella na nakabukas ang bibig, at si Kiara na tila nalilito sa eksenang hindi niya inaasahan. Sino ang mga taong yan, Danica? Halos pabulong na tanong ni Leandro. Ang kanyang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gabing yon. Hindi sumagot si Danica. Sa halip, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa malaking pintuan at binuksang ito bago pa man may kumatok. Doon, sa liwanag ng mga ilaw ng mansyon, nakatayo ang isang lalaking may kulay abo na buhok, nakasuot ng mamahaling barong Tagalog, at isang babaeng elegante na may mga perlas sa leeg, ang kanyang mga magulang. Danica, anak! Malambing na sabi ni Celestina Villamor, sabay yakap sa kanya. Pasensya na at inabot tayo ng gabi. May kaunting aberya sa biyahe. Hindi naman, ma. Sagot ni Danica. Ang kanyang boses ay malambot ngunit matatag. Sakto lang ang dating ninyo. Pumasok si Don Severino sa mansyon. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nag-scan sa paligid. Tiningnan niya ang malalaking chandelier, ang mga mamahaling painting sa dingding, at ang marmang na sahig. Lahat ng ito ay binili gamit ang pera ng kanyang pamilya. Nilingon niya ang kanyang anak na babae at may kung anong apoy sa kanyang mga mata. Anak, ito ba ang bahay na sinasabi mo? Tanong ni Don Severino. Opo, Papa, sagot ni Danica. Lumapit si Leandro, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at pagkabahala. Sandali lang. Sino kayo? At bakit kayo pumasok sa bahay ko ng ganito-ganyan lang? Tumingin si Don Severino kay Leandro, at sa unang pagkakataon, nakita ni Leandro ang isang otoridad na hindi niya kailanman naramdaman sa sinuman. Bahay mo? Mahinahong tanong ni Don Severino. Sa tingin mo, sayo ang bahay na ito? Siyempre, sagot ni Leandro, sinusubukang itago ang kaba sa kanyang boses. Ito ang aking tahanan. Ako ang may-ari nito. Pumalakpak si Don Severino at agad na lumapit ang isang lalaking may dalang leather folder. Binuksan niya ito at inilabas ang isang dokumento na may tatak ng notaryo. Ako si Don Severino Villamor. Formal na pagpapakilala niya. At ang bahay na ito, kasama ang lahat ng laman nito, ay nakapangalan sa aking anak na si Danica Villamor. Hindi sa iyo, Leandro de Vera, kailanman. Nanlaki ang mga mata ni Leandro. Nilingon niya si Danica na nakatayo pa rin sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang mukha ay kalmado at walang emosyon. Anong sinasabi mo? Nauutal na tanong ni Leandro. Ang sinasabi ko, patuloy ni Don Severino, ang kanyang boses ay malamig at otoritarian, ay mayroong kayong 30 minuto upang umalis sa bahay na ito. Lahat ng gamit ninyo, lahat ng personal na bagay, dalhin ninyo. Ngunit ang mansyon, ang mga sasakyan, ang lahat ng ari-ari na nasa pangalan ng aking anak, mananatili sa kanya. Napahawak si Doña Estrella sa dibdib. Ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Hindi ito maaari. Leandro, sabihin mo sa kanila na nagkakamali sila. Ngunit hindi makapagsalita si Leandro. Nakatitig lamang siya kay Danica. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong na hindi niya kayang iproseso. Ang babaeng minahal niya, o inakala niya minahal, ay tila isang stranger na ngayon. Danica? Mahina niyang sabi,
Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Anong ibig sabihin nito? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tumingin si Danica sa kanya at sa unang pagkakataon may ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit hindi ito ngiti ng saya. Ito ay ngiti ng isang taong sa wakas ay nakalaya na. Sinubukan kong mahalin ka nang hindi mo alam kung sino ako, Leandro. Mahinahong sabi niya. Nais kong malaman kung mahal mo ba ako. O mahal mo lang ang ideya ng isang babaeng madali mong kontrolin. Ngunit na yon, alam ko na ang sagot. Lumapit si Celestina sa kanyang anak, hinawakan ng kanyang kamay. Tara na anak, hindi na natin kailangang manatili pa dito. Tumango si Danica. Nilinggo niya ang kanyang biyenan, ang babaeng nagpababa sa kanya sa loob ng 5 taon. Ang babaeng hindi tumigil sa pang-iinsulto sa kanya at nakita niya ang takot sa kanyang mga mata. May 30 minuto kayo, Doña Estrella. Paalala ni Danica. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Sana ay sapat na yon para sa inyo. Danica, sandali! Sigaw ni Leandro, humahakbang palapit. Kailangan nating mag-usap. Kailangan ko maintindihan. Naunawaan mo na ang lahat, Leandro. Putong ni Danica, hindi lumingon. Ang tanging pagkakamali mo ay inakala mong ang katahimikan ko ay kahinaan. Lumabas si Danica kasama ang kanyang mga magulang. Ang tunog ng kanilang mga yapak ay sumasabay sa tahimik na pag-iyak ni Doña Estrella sa likuran. Sa labas, sumakay siya sa isa sa mga mamahaling sasakyan at habang humihina ang mga ilaw ng mansyon sa salamin, naramdaman niya ang isang kakaibang kalayaan. Isang bagong simula na hindi na niya kailanman ipagpapalit. Ang sasakyan ay tahimik na humihinto sa harap ng modernong headquarters ng Villamor Group. Hindi na naghintay pa si Danica na buksan siya ng driver. Siya mismo ang nagbukas ng pinto. Ang kanyang mga takong ay tumutunog ng may kumpiyansa sa sementadong daan. Sa likod niya, ang kanyang ama na si Don Severino ay sumunod ng may niting puno ng pagmamalaki. Alam mo bang 5 taon kong pinangarap na makita kang papasok dito ng ganito? Wika ni Don Severino habang magkasabay silang naglalakad patungo sa elevator. 5 taon akong nagtago, Tay? Sagot ni Danica. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mga numerong tumataas sa elevator. Nayon, oras na para ipakita ko kung sino talaga ako. Sa ika-30 palapag, ang boardroom ay puno ng mga abogado at executive na naghihintay. Nang pumasok si Danica, lahat ay tumayo. Hindi na siya ang babaeng tahimik na nagtitiis sa likod ng isang lalaking hindi karapat-dapat. Siya na ngayon ang tagapagmana ng Imperyong Villamor at alam niya ang bigat ng kanyang mga salita. Simula natin, ani Danica, habang inilalapag ang isang folder sa mesa. May mga kontrata akong kailangang kanselahin. Sa loob ng 2 oras, sunod-sunod ang mga dokumentong nilagdaan. Ang mga pamumuhunan na lihim niyang inilagay sa pangalan ni Leandro, ang mga kumpanyang kanyang itinaguyod gamit ang pera ng Villamor Group, lahat ay binawi. Ang bawat pirma ay isang pagputol ng tanikala na 5 taon niyang dinala. Mr. De Vera's company will collapse within the week, sabi ng isang abogado. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. Ganon ba? Malamig na sagot ni Danica, hindi malang nagtaas ng tingin. Yan ang natural na kahihinatnan ng pagtatayo ng bahay sa pundas, yung hindi sayo. Samantala sa mansyon ng De Vera, ang katahimikan ay nakabibingi. Nakaupo si Leandro sa kanyang opisina. Ang mga kamay ay nanginginig habang pinapanood ang sunod-sunod na email ng pagkansela. Ang kanyang telepon ay hindi tumitigil sa pagtunog. Bawat tawag ay isang kasosyo na nagpapaalam, isang bangko na humihingi ng paliwanag, isang supplier na humihinto ng serbisyo. Leandro, anong nangyayari? Pumasok si Kiara nang walang kakatok. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Bakit may nag-text sa akin na nagsasabing nag-withdraw na ang Villamor Group sa lahat ng investments natin? Hindi sumagot si Leandro. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isang dokumento, isagliha mula sa board ng isa sa mga pinakamalaking kumpanyang kanyang pinamunuan. Ang mga salita ay malinaw. Dahil sa pagkabigo na mapanatili ang integridad ng pamamahala, ang iyong posisyon bilang CEO ay hindi nakikilalanin.
Sumagot ka! Sigaw ni Kiara, ang kanyang boses ay pumapag-aspas. Umalis ka na, Kiara, mahinang sabi ni Leandro. Kailangan kong mag-isip. Ngunit hindi si Kiara ang tipo ng babaeng nananatili sa lumulubog na barko. Sa susunod na araw, na magising si Leandro, ang mga aparador ni Kiara ay walang laman. Ang kanyang tanging naiwan ay isang tala sa mesa. Hindi ako nag-sign up para sa kahirapan, paalam. Ang pagtalikod ni Kiara ay parang huling dagok. Ngunit ang pinakamalala ay ang pagdait ni Doña Estrella sa kanyang silid. Ang kanyang mukha ay kulay abo. Leandro, anong ibig sabihin ng liham na ito? Nanginginig ang mga kamay ng matandang babae habang hawak ang isang sobre. Sinasabi nila na kailangan nating lisanin ang mansyon? Na hindi na sa atin ang bahay na ito? Napapikit si Leandro. Ang mansyon, ang simbolo ng kanyang tagumpay, ay nakapangalan pala sa isang korporasyon na kontrolado ng Villamor Group. 5 taon niyang inakala na kanyang pag-aari ang lahat. Ngunit sa katunayan, siya ay isang tagapang, asiwa lamang ng isang imperyong, hindi naman talaga sa kanya. Totoo ba ito? Doña Estrella ay lumapit. Ang kanyang boses ay naninginig. Lahat ng ito, ang bahay, ang mga sasakyan, ang mga negosyo, lahat ng ito ay galing sa kanya? Oo, ma, bulong ni Leandro. Lahat ng ito ay galing sa kanya, at hindi ko alam. Sa loob ng 3 araw, ang imperyo ni Leandro de Vera ay gumuho. Ang mga kasosyo na dating nakikipag-agawan sa kanyang atensyon ay biglang hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. Ang mga empleyado na dating pumupuri sa kanyang pamumuno ay tahimik na nag-impact ng kanilang mga gamit. Ang mga bangko na dating nag-aalok ng walang limitasyong credit ay biglang humihingi ng agarang pagbabayad. Sa ika-4 na araw, natagpuan ni Leandro ang kanyang sarili sa isang murang apartment sa labas ng Maynila. Ang mansyon ay kinuha ng mga abogado ng Villamor Group. Ang kanyang mga sasakyan ay kinumpiska. Ang kanyang mga credit card ay hindi na gumagana. Ang tanging dala niya ay isang maliit na maleta at ang kanyang ina na nakaupo sa isang lumang sofa, ang kanyang mga mata ay walang laman. Paano tayo nakarating dito, Leandro? Mahinang tanong ni Doña Estrella. Ang kanyang dating mapagmataas na boses ay pumalpak. Paano nating hinayaan na mawala ang lahat? Umupo si Leandro sa tabi ng kanyang ina. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, wala siyang sagot. Ang kanyang isip ay puno ng mga imahe ng nakaraan. Ang tahimik na si Danica na naghahain ng kanyang kape tuwing umaga. Ang babaeng minamaliit niya at ng kanyang ina. Ang babaeng ngayon ay may hawak ng kanyang kapalaran. Alam mo ba, ma? Sa wakas ay nagsalita si Leandro. Ang kanyang boses ay paos. Sa loob ng 5 taon, hindi ko man nang naisip na tanungin si Danica kung paano niya nakuha ang unang kontrata ko. Hindi ko man lang naisip na bakit bigla ako napalad sa lahat ng aking ginagawa. Akala ko talento ko yon. Hindi, malungkot na sabi ni Doña Estrella. Hindi mo talento yon. Ang talento ay nasa kanya. Ang magtiis, ang magmahal, ang magbigay ng lahat ng hindi humihingi ng kapalit. At tayo ay bulag. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng Maynila ay kumikislap. Sa isang maranyang opisina sa kabilang panig ng lungsod, si Danica Villamor ay nakaupo sa kanyang bagong upuan bilang CEO ng Villamor Group. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga dokumento sa harap niya. Ngunit ang kanyang isip ay nasa isang maliit na apartment kung saan ang isang lalaki at ang kanyang ina ay nagsisimula pa lamang maunawaan ang laki ng kanilang pagkakamali. Hindi siya nakaramdam ng tagumpay. Hindi siya nakaramdam ng galit. Sa halip, may isang kakaibang kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang taong sa wakas ay nakatayo sa kanyang sariling mga paa. Hindi na naghahanap ng pag-apruba mula sa mga taong hindi naman karapat-dapat. Kinuha ni Danica ang kanyang telepono at nag-type ng mensahe sa kanyang ina. Kumain na tayo mamaya, ma. Marami akong sasabihin sa'yo. Sa kabilang linya, ang sagot ay puno ng pagmamahal. Sige anak,
naghihintay kami ni Tay mo. Isinara ni Danica ang kanyang telepono at tumingin sa tanawin ng Maynila. Ang kanyang bagong buhay ay nagsisimula pa lamang, at sa unang pagkakataon, siya ang may hawak ng direksyon nito. Ang unang araw ni Danica bilang CEO ng Villamor Group ay hindi nagsimula sa engrandeng pagbubunyi. Hindi rin ito nagsimula sa palakpakan ng mga empleyado o sa mainit na pagtanggap ng lupon. Nagsimula ito sa isang tahimik na paglalakad sa malamig na koridor ng pinakamataas na palapag ng gusali, ang kanyang mga takaw na pumipintig sa sahig na marmol na parang tibop ng puso ng isang taong handa ng harapin ang laban. Nakasuot siya ng simpleng beige power suit, ang buhok na nakatali ng maayos, at sa kanyang dibdib ay may hawak na leather folder na puno ng mga dokumento. Hindi siya nagmamadali. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad at kasabay nito, ang gaan ng kalayang matagal niyang pinangarap. Doña Danica, handa na po ang boardroom, sabi ng kanyang executive assistant, isang babaeng nagngangalang Miss Reyes na dating personal assistant ng kanyang ama. Naghihintay na po ang lahat. Tumango si Danica. Salamat, Miss Reyes. Pakisiguraduhin lang na nasa mesa ang kumpletong financial report ng huling 5 taon at ang breakdown ng lahat ng major projects. Opo, nakaredy na po. Pumasok siya sa boardroom at agad na tumimo ang mga mata ng 12 taong nakaupo sa mahabang mesa. Ilan sa kanila ay pamilyar, mga dating kasosyo ng kanyang ama, mga taong nakakita sa kanya noong bata pa siya. Ang iba naman ay mga bagong mukha, mga batang executive na malamang ay nagtataka kung bakit isang babaeng may edad 28 na walang opisyal na record sa industriya ang uupo sa pinakamataas na posisyon. Magandang umaga sa inyong lahat, bati ni Danica habang inilalagay ang folder sa mesa. Hindi siya umupo agad. Sa halip, tumayo siya sa dulo ng mesa, harap-harapan sa lahat. Alam kong marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ako ang nakaupo rito. At alam ko ring may ilan sa inyo na nag-aalinlangan sa aking kakayahan. Tumahimik ang buong silid. May isang matandang lalaki na bahagyang umiti, isang senyales ng pagkilala sa kanyang prangka. Hindi ko kayo masisisi, patuloy niya. Sa nakalipas na 5 taon, wala akong ginawa kundi ang manahimik at magpakaliit. Pinili kong maging invisible. Ngunit na yon, hindi na ako magtatago. Narito ako upang pamunuan ang kumpanyang ito, hindi bilang anak ni Don Severino, kundi bilang isang leader na may sariling pananaw. Kinuha niya ang isang dokumento mula sa folder. Ang unang proyektong gusto kong harapin ay ang Laguna Industrial Park. Alam kong ito ay nakapending sa loob ng 2 taon dahil sa mga komplikasyon sa lupa at permits. Gusto kong malaman kung bakit. Nagtinginan ang mga miyembro ng lupon. Ang isa sa kanila, si G. Ramirez, ang dating Vice President para sa operations, ay nagtaas ng kamay. Doña Danica, ang proyektong yon ay may malaking pang-anib. Ang lupa ay may mga issue sa titulo, at ang lokal na pamahalaan ay hindi kooperatiba. Iminungkahi ng dating administrasyon na iwan na lamang ito. At ilang milyon ang potensyal na kita ng proyektong ito? Tanong ni Danica. Tinatayang 3 bilyon sa unang 5 taon. Sagot ni G. Ramirez. At ilang milyon na ang nagastos natin sa pag-aaral at paunang proseso? Humigit kumulang 200 milyon? Tumango si Danica. Kaya kung tatalikuran natin ito, 200 milyon ang nawawala ng walang kapalit. Hindi yon isang matalinong desisyon sa negosyo. Tumingin siya sa paligid. Gusto kong bumuo ng isang task force na magre-review ng lahat ng dokumento. Hahanap tayo ng paraan para ayusin ang mga issue sa titulo. Kung kinakailangan, kausapin natin ang mga pamilya nagmamay-ari ng lupa at mag-alok ng makatarungang kompensasyon. At para sa lokal na pamahalaan, gagawa tayo ng partnership na makikinabang ang komunidad. Pero Donna Danica, pagputo ni G. Ramirez, ang prosesong ito ay maaaring tumagal ng taon. Hindi natin kayang hintayin ang ganitong G. Ramirez? Mahinahon, ngunit matatag na sabi ni Danica. Sa nakaraang 5 taon natutunan kong ang paghihintay ay hindi palaging masama. Ang mahalaga ay ang paghihintay ng may layunin.
Bibigyan natin ang proyektong ito ng 6 na buwan. Kung hindi natin maaayos ang mga isyu sa loob ng panahong iyon, saka natin muling susuriin. Ngunit hindi tayo aatras nang hindi man lang sinusubukan. Natahimik ang boardroom. May kakaibang enerhiya sa presensya ni Danica. Hindi ito ang takot na idinudulot ng isang malupit na boss, kundi ang paggalang na dulot ng isang taong may malinaw na direksyon. Matapos ang pulong, lumabas si Danica at napabuntong hininga sa koridor. Ramdam niya ang pagpintig ng kanyang puso. Hindi ito ang karaniwang nerbiyos ng isang bagong empleyado. Ito ang kaba ng isang taong sa unang pagkakataon ay ganap na totoo sa kanyang sarili. Magaling mong hinawakan yon, anak. Napalingon siya. Nakatayo sa dulo ng koridor ang kanyang ama, si Don Severino, na may kasamang niiti. Sa tanya ay ang kanyang ina, si Celestina, na may dalang paper bag na mula sa paboritong bakery ni Danica. Tay? Nay? Bakit tayo nandito? Hindi napigilan ni Danica ang niiti sa kanyang mga labi. Para ihatid ka sa iyong unang opisyal na tanghalian bilang CEO, sagot ni Celestina habang lumalapit. Hindi ka pwedeng magtrabaho ng gutom. Ipinagmamalaki ka namin, anak. Doon sa opisina mo tayo kumain, sabi ni Don Severino. May sasabihin ako sa iyo tungkol sa ilang dating kasosyo na maaaring makatulong sa Laguna Project. Habang naglalakad sila papunta sa opisina ni Danica, naisip niya kung gaano kaswerte siya. Sa loob ng 5 taon, inakala niyang kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili sa mga taong hindi siya pinahahalagaan. Ngunit narito ang kanyang mga magulang na hindi kailanman nagduda sa kanya. Hindi dahil sa kanyang apelyido, kundi dahil kilala nila ang kanyang puso. Sa loob ng opisina, habang kumakain sila ng mga pandesal at ensaymada, tiningnan siya ng kanyang ama ng may seryosong ekspresyon. Danica, alam kong marami kang pinagdaanan, at alam kong hindi madali ang desisyong bumalik dito. Ngunit nais kong malaman mo na ang posisyong ito ay hindi regalo. Kikitain mo ito sa pamamagitan ng iyong sariling sipag at talino. Salamat, Tay. Hindi ko naman inaasahan na madali ito. Hindi ito magiging madali, sang-ayon ni Don Severino. Ngunit may isang bagay akong natutunan sa pagpapatakbo ng negosyo. Ang mga pinakamalaking tagumpay ay dumarating pagkatapos ng mga pinakamalaking pagsubok. At anak, nakita ko kung paano mo hinarap ang mga pagsubok mo. Hindi ka nasira. Lumakas ka. Naramdaman ni Danica ang pag-init ng kanyang mga mata. Ngunit hindi siya umiyak. Sa halip, numiti siya at hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Salamat sa paniniwala sa akin. Matapos ang tanghalian, nagpatuloy si Danica sa kanyang trabaho. Inilaan niya ang hapon sa pag-aaral ng mga detalye ng Laguna Industrial Park. Tinawagan niya ang mga abogado ng kumpanya, nakipag-usap sa mga lokal na opisyal, at nag-ischedule ng pagpupulong sa mga kinatawan ng mga pamilyang nagmamay-ari ng lupa. Sa bawat tawag at bawat pagpupulong, ramdam niya ang paglaki ng kanyang kumpiyansa. Kinagabihan, nakaupo siya sa kanyang opisina, ang Maynila na kumikislap sa ibaba. Hawak niya ang isang tasa ng kape, ang kanyang isip ay puno ng mga plano. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi siya nagising sa takot na hindi siya sapat. Hindi siya nagising sa pakiramdam na kailangan niya magmakaawa para sa pagmamahal. Kumatok si Miss Reyes sa pinto. Doña Danica, may iniwan po ako mga dokumento sa iyong mesa. At may isang bagay pa po. Ano yon? May balita po ako tungkol kay G. De Vera. Tumigil si Danica. Hindi niya inaasahan na maririnig niya ang pangalan yon sa araw na ito. Anong balita? Natanggap ko po ito mula sa isang kaibigan sa industry. Si G. De Vera daw po ay naghahanap ng trabaho. Wala na po siyang tirahan. Napilitan siyang umalis sa kondo na inuupahan niya. Ang kanyang ina po ay kasalukuyang naninirahan sa isang kamag-anak sa probinsya. Tumangwa si Danica. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbabago. Salamat sa impormasyon, Miss Reyes. Yan lang. Nang lumabas ang assistant, napabuntong hininga si Danica at tumingin sa malayo. Hindi siya nakaramdam ng kagalakan sa balita. Hindi rin siya nakaramdam ng awa. Sa halip may kakaibang kalmado.
Ang kalmado ng isang taong sa wakas ay nakakita ng buong larawan ng kanyang nakaraan at handa ng magpatuloy. Isinara niya ang kanyang laptop at tumayo. Habang naglalakad siya papunta sa elevator, naisip niya ang mga salita ng kanyang ama. Ang mga pinakamalaking tagumpay ay dumarating pagkatapos ng mga pinakamalaking pagsubok. At sa gabing yon, naramdaman ni Danica na ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay hindi pa dumarating. Ngunit alam niyang darating ito, hindi dahil sa kanyang apelido, kundi dahil sa kanyang sariling kakayahan. Ang kanyang bagong buhay ay hindi perpekto, ngunit sa unang pagkakataon, ito ay ganap na kanya. At yon ang pinakamagandang simula. Ang umaga ay tahimik sa Villamor Tower. Nakaupo si Danica sa likod ng kanyang mesa. Ang mga bintana ay nagpapakita ng skyline ng Manila na naliliwanagan ng araw. 3 linggo na siyang CEO, at sa bawat araw, lumalaki ang kanyang kumpiyansa. Hindi na siya nagulat sa mga titulo ng mga empleyado. Hindi na siya natigilan sa mga board meeting. Ngunit nang magring ang telepno at iulat ng kanyang sekretarya na may bisita, si Leandro de Vera, nanigas ang kanyang kamay. "Sabihin mong may meeting ako," sagot niya. Ngunit may kakaibang pumipintig sa kanyang dibdib. "Nag-insist po siya, ma'am. Sabi niya, 1 minuto lang." Napabuntong hininga si Danica. 1 minuto. 5 taon siyang naghintay ng ganitong sandali, ngunit hindi para sa ganitong dahilan. Dati, hinihintay niya ang pag-uwi ni Leandro. Ngayon, hinihintay niya ang pag-alis nito. Papasukin. Nang bumukas ang pinto, nakita niya si Leandro na nakatayo roon. Mas payat, mas matanda ang mukha. Ang suit na minsang akma sa kanyang katawan ay tila lumuwag na. Hindi siya nakangiti. Hindi rin siya nakatingin sa kanyang mga mata ng diretsyo. "Danica," bati niya, ang boses ay paos. "Mr. De Vera," tugon niya pormal. "Ano ang kailangan mo?" Napatigil si Leandro sa tawag na yon. Dati, si Danica ang tumatawag sa kanya ng Han o Love. Ngayon, siya na ang tawag ay Mr. De Vera. Isang estrangero sa sariling pangalan. "Gusto ko lang sanang mag-usap tayo," sabi niya, humakbang papasok. "Alam kong hindi ako dapat nandito, pero kailangan kong sabihin sa'yo ang mga bagay na dapat kong sinabi noon pa." Umupo si Danica. Ang mga kamay ay nakapatong sa mesa. "Sige, 1 minuto." Tumingin si Leandro sa paligid, sa opisina na mas malaki kaysa sa kanyang dating opisina, sa mga sertipiko sa pader, sa larawan ng pamilya Villamor sa sulok. "Ginawa mo?" mahina niyang sabi. "Ginawa mo lahat ng sinabi mong gagawin mo." "Hindi ako nagduda sa sarili ko," sagot ni Danica. "Ikaw lang ang nagduda," napayuko si Leandro. "Oo, at yon ang pinakamalaking pagkakamali ko." Huminga siya ng malalim, Danica. "Hindi ako humihingi ng pangalawang pagkakataon. Alam kong hindi ko yon deserve. Pero gusto kong malaman mo na naiintindihan ko na ngayon kung gaano kita hinamak, kung gaano kita sinaktan, at hindi ko alam kung paano ko maaayos yon." "Hindi mo kailangang ayusin," mahinahong sagot ni Danica. "Hindi na yon trabaho mo." Nagulat si Leandro. "Anong ibig mo sabihin?" "Ang nakaraan ay nakaraan na," sabi niya, ang boses ay matatag. "Hindi ko ito dinadala araw-araw. Oo, masakit nun. Oo, umiyak ako. Pero hindi ako umiiyak para sa'yo. Umiiyak ako para sa babaeng nagbigay ng lahat at hindi nakatanggap ng kahit ano. At ngayon, hindi na siya yon." Tumayo si Danica at lumapit sa bintana. "Tingnan mo ang city, Leandro. Alam mo ba kung ilang beses akong nakatayo sa labas ng mga building na ito, naghihintay sa'yo, habang ikaw ay nasa loob kasama si Kiara? Ilang beses akong nagpanggap na hindi ko alam. Ilang beses kong sinabi sa sarili ko na maghihintay lang ako, magbabago siya." Napaling siya. "At ngayon nakatayo ako dito, hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa akin." "Danica," lumapit si Leandro. Ngunit tumigil siya nang iharap ni Danica ang kanyang kamay. "Hindi mo kailangang lumapit," sabi niya. "Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Hindi mo kailangang ipaliwanag. Kasi naiintindihan ko na. Hindi mo ako minahal. Minahal mo ang ideya ng isang asawang magpapasakob sa'yo.
At nang malaman mong hindi ako yon, iniwan mo ako. Wala akong galit, wala akong hinanakit. Malaya na ako. Napatigil si Leandro. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang liwanag sa mga mata ni Danica. Hindi ang liwanag ng pag-asa na dati niyang nakikita, kundi ang liwanag ng isang taong, gusto ko lang sanang malaman mo. Sabi niya, ang boses ay nanginginig, na nagsisisi ako. Hindi dahil nawala ang lahat sa akin, kundi dahil nawala kita. At iyon ang pinagkaiba natin, sagot ni Danica na umiti ng bahagya. Ikaw nagsisisi ka dahil nawala ang lahat. Ako, nagpapasalamat ako dahil natagpuan ko ang sarili ko. Tumunog ang telepono sa mesa. Sumagot si Danica. Ang boses ay formal. Oo, i-confirm mo ang meeting sa Laguna. Sabihin mo sa board na darating ako. Ibinalik niya ang telepono at humarap kay Leandro. Tapos na ang 1 minuto mo. Hindi makakilos si Leandro. Sa loob ng 5 taon, siya ang nag-utos. Siya ang nagpasya, siya ang nagtakda ng mga patakaran. Ngunit ngayon, nakatayo siya sa harap ng babaeng minsan niyang minamaliit at hindi niya alam kung anong sasabihin. Danica, bulong niya, sana mas naging mabuti akong asawa. At sana mas naging totoo ako sa'yo. Sagot niya, ang boses ay tahimik. Pero hindi na natin mababago yon. Ang magagawa lang natin ay magpatuloy. Tumango si Leandro. Oo, magpatuloy. Humakbang siya patungo sa pinto, ngunit tumigil. Danica, isang tanong lang. Masaya ka ba? Tumingin si Danica sa kanya. Ang mga mata ay tahimik. Oo. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, masaya ako. Hindi dahil may nagmamahal sa akin, kundi dahil mahal ko na ang sarili ko. Numiti si Leandro, ngunit ang ngeti ay puno ng pait. Yun lang ang gusto kong marinig. At umalis siya. Isinara ang pinto ng marahan. Naiwan si Danica sa opisina. Ang katahimikan ay bumabalot sa kanya. Hindi siya umiyak, hindi siya nanginig. Sa halip, umupo siya sa kanyang mesa at binuksan ang laptop. Ang mga mata ay nakatutok sa mga ulat na naghihintay. Sa labas, sa koridor, narinig niya ang mga yabag ni Leandro na papalayo. Dati, ang mga yabag na yon ay nagpapabilis ng kanyang puso. Ngayon, hindi na. Ang mga yabag na iyon ay bahagi na ng nakaraan. Isang kabanata na natapos. Nang gabing iyon, umuwi si Danica sa kanyang kondo. Hindi sa mansyon ng kanyang mga magulang, kundi sa kanyang sariling lugar. Ang unang bahay na binili niya gamit ang kanyang sariling pera. Umupo siya sa sofa. Ang tasa ng tsa ay mainit sa kanyang mga kamay at naisip niya ang mga salita ni Leandro. Masaya ka ba? Oo. At hindi yun dahil sa kanya. Hindi yun dahil sa kanyang mga magulang. Hindi yun dahil sa kanyang trabaho. Masaya siya dahil sa unang pagkakataon. Buo siya. Hindi siya naghahanap ng pag-ibig mula sa iba dahil natutunan niyang ibigay ito sa sarili. Tiningnan niya ang kanyang telepo. May mensahe mula sa kanyang ina. Kumusta ang araw mo, anak? Numiti siya at nag-type ng sagot. Maayos, masaya ako. At totoo yon. Sa kauna-unahang pagkakataon, totoo yon. Sa labas ng kanyang bintana, ang mga ilaw ng Manila ay kumikislap. Ngunit hindi na niya kailangan ng mga yon. Ang kanyang sariling liwanag ay sapat na. Ang umaga ay sumikat sa Villamor Tower na parang isang pangako. Mula sa taas ng kanyang opisina, tanaw ni Danica ang buong Manila. Ang mga gusaling nagsisiksikan, ang mga sasakyang nagmamadali, ang buhay na patuloy na umiikot. Ngunit sa sandaling iyon, nakatutok ang kanyang isip sa isang bagay na mas malaki. Ang pinakamalaking kontrata sa kasaysayan ng Villamor Group. Nasa kanyang harapan ang dokumentong pinirmahan kanina, ang international partnership na inaasam ng maraming korporasyon sa loob ng 1 dekada. Nakuha nila. At siya ang nangguna sa lahat. Ma'am Danica, handa na ang boardroom, sabi ng kanyang sekretarya. Tumango siya at tumayo. Habang naglalakad papunta sa boardroom, narinig niya ang bulungan ng mga empleyado sa hallway. Si Ma'am Danica na nga talaga ang nagpabago ng kumpanya. 6 na buwan pa lang siyang CEO, pero mas malaki pa ang nakuha niya kaysa sa nagawa ng dating management sa 5 taon.
Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya nagpahalata na narinig niya. Binuksan niya ang pinto ng boardroom at sinalubong siya ng palakpakan. Ang buong lupon ay nakatayo. Sa unahan ng mesa, nakangiti ang kanyang ama, si Don Severino, habang ang kanyang ina ay pumalakpak ng may pagmamalaki. "Congratulations, anak," sabi ni Don Severino. "Napatunayan mo na hindi ka lang tagapagmana. Ikaw ay isang leader." "Ang kontratang ito ay hindi ko lang para sa kumpanya," sabi ni Danica habang umuupo sa dulo ng mesa. "Para ito sa bawat empleyado na nagtiwala sa akin. Sa bawat taong naniwala na kaya kong dalhin ang Villamor Group sa mas mataas na antas." Ang pagpupuling ay dumaloy ng maayos. Tinalakay nila ang mga susunod na hakbang, ang expansion sa Southeast Asia, ang mga bagong proyekto. Nakinig si Danica. Nagtanong, nagbigay ng direksyon. Hindi siya nagduda, hindi siya nag-atubili. Alam niya ang kanyang gagawin. Pagkatapos ng pulong, hinawakan siya ng kanyang ina sa braso. "May sasabihin ako sa iyo, anak." "Ano yun, ma?" "May bumisita kanina sa bahay. Hinahanap ka." Sandaling nagtaka si Danica. "Sino?" "Si Doña Estrella." Nanlamig ang kanyang katawan. 5 taon siyang tiniis ng babaeng yon. 5 taon ng mga masasakit na salita, ng paghamak, ng pagtrato na parang basura. At ngayon ito ay babalik? Bakit siya nandito? Hindi nagbabago ang kanyang boses, ngunit ramdam niya ang pagbilis ng kanyang dibdib. Gusto kanyang makita. Personal daw, sabi ni Celestina. Pero sinabi ko sa kanya na abala ka. Hindi ko alam kung dapat. Hayaan niya siyang pumunta dito, puto ni Danica. Sa opisina ko. Bukas 10:00 ng umaga. Nagkatinginan ang kanyang mga magulang. Ngunit hindi na sila nagtanong pa. Alam nilang hindi na ang dating Danica ang nakatayo sa harapan nila. Kinabukasan, eksaktong 10:00, kumatok ang sekretarya sa pinto. "Ma'am, nandito na si Doña Estrella." "Papasukin." Ang pinto ay bumukas. Pumasok si Doña Estrella. Ngunit hindi siya ang babaeng nakilala ni Danica 5 taon na ang nakararaan. Ang dating mapagmataas at maharlikang tindig ay tila lumiit. Ang kanyang mga damit ay simple na, hindi na ang mga mamahaling designer na dati niyang suot. Ang kanyang muka, na dating puno ng pagmamataas, ay may mga linyang hindi pa naroon noong huli silang magkita. "Donya," bati ni Danica, nakatayo mula sa kanyang upuan. "Maupo po kayo." Nag-alinlangan si Doña Estrella. Tumingin siya sa paligid ng opisina, sa mga parangal sa dingding, sa mga larawan ni Danica kasama ang mga international business leaders, sa desk na puno ng mga dokumento na may tatak ng Villamor Group. "Ang ganda ng opisina mo," sabi niya. Ang boses ay tila nanginginig. "Salamat po. Umupo po kayo, huwag kayong mahiya." Dahan-dahang lumapit si Doña Estrella at umupo sa harap ng desk. Nagsalubong ang kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita ni Danica ang isang bagay na hindi niya inaasahan sa mga matang yon. Kahihiyan. "Danica, alam kong hindi ako dapat nandito. Alam kong wala akong karapatan. Ngunit kailangan kong humingi ng tawad." Natahimik si Danica. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya nag-react. Hinayaan niyang magpatuloy ang matandang babae. 5 taon kitang minamaliit. 5 taon kong itinuring kang walang kwenta, na hindi karapat-dapat sa anak ko. Hindi ko alam na ikaw ang nagtaguyod sa amin. Hindi ko alam na ikaw ang dahilan kung bakit umangat si Leandro. At nang malaman ko ang totoo, nahiya ako. Hindi lang sa'yo, sa sarili ko. Tumigil siya. Ang kanyang mga mata ay namumula. Nawala ang lahat, Danica. Ang bahay, ang negosyo, ang mga kaibigang akala ko ay totoo. Si Leandro, nagtatrabaho na lang siya sa isang maliit na kumpanya. Hindi na siya ang dating CEO. At ako ay natutulog sa isang maliit na apartment. Hindi ko akalain na sa edad kong ito magsisimula akong muli. Dahan-dahang sumandal si Danica sa kanyang upuan. Hindi siya nakaramdam ng saya. Hindi rin siya nakaramdam ng awa. Nakaramdam siya ng kapayapaan. "Bakit ninyo ako hinahanap, Donya?" tanong niya mahinahon.
para sabihin sa'yo na ako ay nagkamali. Na ako ay nagkamali sa lahat ng pagkakataon, na sana ay nakita ko ang halaga mo noon pa. Ngunit hindi ko ginawa, at alam kong hindi ko na maibabalik ang mga taong iyon. Hindi ninyo po kailangang ibalik, sabi ni Danica. Ang nakaraan ay nakaraan na. Hindi ko na ito hinahawakan. Pero, ang totoo, Donya, kung hindi dahil sa mga pagsubok na yon, hindi ako magiging ganito ngayon. Kung hindi ninyo ako minamaliit noon, hindi ko matututunang pahalagaan ang sarili ko. Kung hindi ako iniwan ng anak ninyo, hindi ko matutuklasan na kaya kong tumayo ng mag-isa. Napayo ko si Doña Estrella. Wala ka bang galit sa akin? Wala na po. Hindi ko na kayang magalit. Napagod na ako. At sa totoo lang, mas magaan ang pakiramdam ko nang bitawan ko na ang lahat. Tumulo ang luha sa pisngi ni Doña Estrella. Salamat, Danica. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kakabait sa akin. Hindi ako mabait, Donya. Natuto lang akong pumili ng kapayapaan. At sana po ay mahanap din ninyo ang inyong kapayapaan. Tumayo si Danica at iniabot ang kamay. Nag-atubili si Doña Estrella, ngunit kinuha rin niya ito. Sa sandaling yon, sa hawak ng kanilang mga kamay, natapos ang isang kabanata na dapat ay natapos na noon pa man. Pagkatapos umalis ni Doña Estrella, tumayo si Danica sa harap ng bintana. Tiningnan niya ang Manila na puno ng mga posibilidad. Hindi siya malungkot. Hindi siya masaya. Siya ay payapa. Kumatok ang pinto. Pumasok ang kanyang ama. Anak, handa na ang lahat para sa anniversary celebration ng kumpanya. Nandyan na ang mga bisita. Tumango si Danica. Sandali lang, tay. Pupunta ako. Habang papalapit ang gabi, ang Villamor Grand Ballroom ay puno ng mga ilaw at mga tao. Ang mga pinakamaimpluwensyang negosyante sa bansa ay naroroon, kasama ang mga empleyado ng Villamor Group, ang mga kasosyo, ang mga kaibigan. Nakatayo si Danica sa gilid ng entablado. Pinapanood ang mga taong nagsasaya. 5 taon na ang nakararaan, hindi niya akalain na darating siya sa puntong ito. 5 taon na ang nakararaan, siya ay isang babaeng nagtatago. Nagtatago ng kanyang pagkatao, nagtatago ng kanyang halaga, nagtatago ng kanyang sakit. Ladies and gentlemen, sabi ng host, ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang ika-30 anibersaryo. Ngunit hit sa lahat, ipinagdiriwang natin ang isang babae na nagdala sa kumpanyang ito sa bagong taas. Ang ating CEO, si Danica Villamor. Pumalakpak ang lahat. Ang mga ilaw ay tumutok sa kanya. Dahan-dahang umakyat si Danica sa entablado, ngumiti sa mga tao at tumayo sa harap ng mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat, simula niya. 30 taon na ang Villamor Group at sa loob ng 30 taon, marami na tayong pinagdaanan. Ngunit ang totoo, ang pinakamahalagang paglalakbay ay hindi ng kumpanya, kundi ng bawat isa sa atin. Tumingin siya sa kanyang mga magulang na nasa unahan. Ngumiti sila sa kanya. Nung bata ako, akala ko ang halaga ng isang tao ay nasusukat sa kanyang pangalan, sa kanyang pera, sa kanyang apelido. Ngunit ngayon, alam ko na ang totoo. Ang halaga ng isang tao ay nasusukat sa kanyang kakayahang bumangon, sa kanyang tapang na harapin ang mga pagsubok, sa kanyang desisyon na piliin ang sarili kahit na masakit. Huminto siya. Ang bulwagan ay tahimik. May mga pagkakataon sa buhay na pinagdududahan natin ang ating sarili. May mga sandaling akala natin ay hindi tayo sapat. Ngunit nais kong sabihin sa inyo ngayong gabi, tayo ay sapat. Tayo ay karapat-dapat. At walang sinuman ang may karapatang sabihin sa atin kung sino tayo, maliban sa ating sarili. Pumalakpak muli ang mga tao. Mas malakas ngayon, mas masigla. Pagkatapos ng kanyang talumpati, nilapitan siya ng maraming tao. Nakipagkamay, nakipagkwentuhan, nagpa-picture. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang sandaling nanatili sa kanya. Nakita niya sa isang sulok ang isang dating empleyado ng Villamor Group, isang matandang babae na dating tagapaglinis ng kanilang opisina. Lumapit si Danica sa kanya. Mananglita, kumusta po kayo? Nagulat ang matandang babae.
Danica! Ma'am Danica? Naalala ninyo pa ako? Siyempre po, kayo ang nagtuturo sa akin na maglinis ng sarili kong desk nung unang araw ko sa kumpanya. Hindi ko yun makakalimutan. Napaluha ang matandang babae. Hindi ko akalain na maaalala ninyo ako. Congratulations po sa inyong tagumpay. Salamat po, Manang. Ngunit, hindi ko po ito nagawa ng mag-isa. Ang tagumpay na ito ay para sa lahat ng naniwala sa akin, kahit nung hindi pa ako naniniwala sa sarili ko. Nang matapos ang gabi, lumabas si Danica ng ballroom. Ang hangin ng Manila ay banayad. Tumingala siya sa langit. Ang mga bituin ay maliwanag. Tumabi sa kanya ang kanyang ina. Anak, pagod ka na ba? Hindi po, Ma. Masaya ako. Masaya ka ba talaga? Tumingin si Danica sa kanyang ina. Numiti siya. Hindi ang ngiting pilit, hindi ang ngiting nagtatago. Ang ngiting totoo. Opo, Ma. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, masaya ako ng buo. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil natutunan ko ng mahalin ang sarili ko. At iyon ang pinakamalaking tagumpay. Niyakap siya ng kanyang ina. Sa mga bisig ng kanyang ina, naramdaman ni Danica ang init na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Ang init ng pagtanggap. Ang init ng tahanan. Mahal na mahal ka namin ng iyong ama, anak. Bulong ng kanyang ina. Alam ko po, Ma, at mahal ko rin po kayo. Nang maghiwalay sila, tumingin si Danica sa abot tanaw ng Manila. Ang mga ilaw ay kumikislap, ngunit hindi na niya kailangan ng mga yon. Ang kanyang sariling liwanag ay sapat na. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Ang bawat hakbang ay magaan. Ang bawat hakbang ay malaya. Hindi na siya tumingin sa likod. Hindi na niya kailangan. Dahil sa unang pagkakataon, ang kanyang hinaharap ay hindi nakatali sa kahapon. Ang kanyang kwento ay hindi natukoy ng mga taong naghamak sa kanya. Ang kanyang buhay, ang kanyang buo, malaya at masayang buhay, ay nagsisimula pa lamang. At alam niyang anuman ang dumating, kaya niya. Kaya niya na. Maraming salamat sa pagsama sa paglalakbay ni Danica. Sa loob ng 5 taon, tiniis niya ang sakit, ang panghahamak at ang pagmamaliit. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil minahal niya ng buo. Ipinakita niya sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kayamanan o apelyido, kundi sa tibay ng puso at sa dangal na dala sa bawat pagsubok. Minsan, ang pinakamagandang bagay na magagawa natin para sa ating sarili ay ang maglakad palayo sa mga taong hindi kayang makita ang ating liwanag. Hindi ito pagsuko, ito ay pagpapalaya. At gaya ng natutunan natin, ang pagbangon ay hindi nangangahulugang nakalimutan na natin ang sakit. Ito ay nangangahulugang pinili nating mabuhay nang hindi nakatali sa kahapon. Kaya kung ikaw man ay nasa gitna ng iyong sariling pagsubok, tandaan, kaya mo rin. Ang iyong kwento ay hindi pa tapos. May pag-asa, may bagong simula at may liwanag na naghihintay sa iyo. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ingat lagi at huwag kalimutang mahalin ang sarili.